Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kuya Jun Nico at welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. So in today's video, pag-uusapan po natin yung tax declaration versus certificate of title. So kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below para po kung meron po tayong mga new video uploads, ma-notify po kayo. So marami po sa ating mga kababayan na nagtatanong kung may binebenta daw po sa kanilang mga lupa na tax declaration lang po yung hawak, o ano po ba yung tax declaration, ano po ba yung titulo. So ngayon linawin natin yung mga dokumentong ito. So ang tax declaration po, ito po ay isang dokumento, no, diyan po sa assessor's office, no, pag nagbabayad po tayo ng property tax, no. Pero hindi po ibig sabihin ito kung meron po tayong tax declaration, hindi po ibig sabihin nito na tayo na yung nagmamay-ari ng lupa. No? Kasi marami nagbebenta na tax declaration lang ang hawak. No? So hindi po yan ebidensya na kayo po yung nagmamay-ari ng lupa. Ang isa lang pong dokumento na kailangan natin para malaman natin na sa atin yung lupa na yan o yung property na lupa na yan, ay kung meron po tayong certificate of title or meron tayong titulo. So yun lang po ang dokumento na kailangan natin na makukuha po natin yan doon sa ini-issue ng Registry of Deeds. No? Sa Registry of Deeds po ang nagbibigay niyan. So kung meron po kayong titulo, yan po ay isang ebidensya na sa inyo po yung lupa. Pero kung tax declaration po, hindi po yan ebidensya na pagmamay-ari nyo yung isang property. So malinaw po yan. No? So marami na po sa Supreme Court decision na nagsasabi na ang tax declaration are not conclusive evidence of ownership. So ibig sabihin, hindi po talaga conclusive na pagmamay-ari nyo yung lupa. Pag hawak nyo lang ay tax declaration. Ano po? So ganun po yung pagkakaiba po niyan. Ngayon, may mga paraan po tayo para ma-registered o mabigyan ng titulo o mapatituluhan yung mga tax declaration na hawak po ninyo. Unang-una po, yung tinatawag nating judicial proceeding. So dito po sa judicial proceeding, ang kailangan nyo po dito, mag-file po kayo ng petition sa korte. Po, yan po, yung may mga tax declaration. Yan po yung mga pwede nyo gawin para may apply na maging titulo po yung hawak po ninyong tax deck. Ano? So yan po yung unang paraan, judicial proceeding. At ito pong pangalawa ay yung administrative proceeding. Dito po sa administrative proceeding, no? Ito po yung pamamaraan na kung saan hindi nyo na kailangan dumaan sa korte. So punta po kayo sa DNR at ang register na at mag-register po kayo ng patent na magiging batayan para dun po sa tinatawag nating homestead, no, patent. So yan po yung sa DNR registration. So mag-apply po kayo dyan. So yan po yung dalawang paraan, judicial at administrative proceeding. So ngayon ang tanong sa atin ng ating mga subscriber, kung possible ba na bumili ng lupa na rights lang or may tax declaration. Ang sa akin lang po, ma-advise ko po sa inyo, suriin yung mabuti. So mahirap po kasi na bumili kayo at magkaroon po kayo ng problema sa mga problema in the future. Sabi ko nga, ang tax declaration hindi po ebidensya na sila yung nagmamay-ari ng lupa. Pero risky po kasi yung mga ganyang tax declaration lang. Kasi po, yung karamihan po ng ibang mga lupa, public domain yan o kaya government ownership yan. Let's say, for example, yung lupa pala na tinatilikan nila, na binibenta nila, hawak nila yan ng tax declaration, ay biglang kuhanin ng gobyerno o kaya may private owner pala yan na may hawak na titulo. Di paano na? Di po ba? So magiging sakit yan ng ulo. So ganun po, sana kahit pa paano ay nakapagbigay ako ng konting informasyon regarding po dun sa tax declaration at dun po sa titulo.
So kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel. So thank you very much for watching and see you guys again in my next video. Bye!